So, hello everyone. So, this is Prof. Casey, and I am a criminologist. And also, I am an academician for 7 years, almost 8 years. So, pag-usapan natin ngayong araw yung isang criminological theory at ihambing natin siya sa mga nangyayari sa society. So, ang pag-uusapan natin ngayon is victim precipitation theory, wherein ang victim mismo ang ating number one attacker. Siya mismo ang nag-trigger ng crime kung bakit nangyari yung crime. So, disclaimer lang, we are not victimizing the victim. But as criminologist, inaaral natin talaga yung lahat ng parts ng society kung sino ang nagko-contribute doon sa crime. And if there is a possibility that everyone has a part kung bakit nangyayari yung crime para alam natin kung paano siya solusyonan. Okay? So, yung victim precipitation theory, kung ida-direct natin siya, ito yung pagkakataon na kung kailan ang victim ang mismong attacker. So, may dalawang bahagi or uri ang victim precipitation theory. Number one is active precipitation. Yung direct mismo, kaya nasaktan ang biktima kasi direct niyang inatake yung kanyang kaaway. Like for example, ikaw ang nanuntok. Ikaw ang unang nanuntok ha, nanadyak, ikaw ang una. Pero nung ginantihan ka, ikaw pa yung mas nabugbog at gulay na gulay ang buong katawan mo, lantang-lanta. Dahil hindi mo akalain na yung isang suntok na tinapon mo sa mukha ng isang tao, babalik sa iyo ng halos 100 beses. Bakit? Mas magaling siyang fighter kaysa sa iyo. Mas malaki siya kaysa sa iyo. Mas mabilis siya, trained siya. Kaya ang nangyari, imbis ikaw ang mambibiktima, ikaw ang mangbubuli, ikaw ngayon ang nabuli. Ikaw ngayon ang nabiktima. So our attacker, siya pala yung naging biktima later on. Yan yung pinakaunang point ng victim precipitation, yung active, no? Active precipitation. Ikaw yung nag-provoke mismo directly. Meron din tayong isang klase ng victim precipitation which is tinatawag nating passive precipitation. Kasi yung passive precipitation, wala ka namang direct na ginawa sa kanya. Wala. Ang problema nito, yung mga pinapakita mong kilos, yan yung nag-trigger sa kanya or nag-encourage sa kanya na gawan ka ng masama or atakihin ka. Like for example, yung bang sobrang yabang mo, tahimik yung buong lugar, nagsisisigaw ka. Or else, yung malinis yung lugar, tapos bigla kang nagtapo ng mga upos ng sigarilyo. Pagtapon mo ng upos ng sigarilyo, may nagsuggest sa'yo na, Sir, pwede bang pakipulot? Kasi, syempre po, bawal po dito. Hindi, pulutin mo. Bakit? Pinapasahuran ka naman para mag-serve ng customer. So, maraming nakatingin sa'yo, maraming tumaas yung kilay. Maya-maya, inabangan ka sa labas. Hindi mo naman sila direct na inatake, iba. Iba sa totoo lang yung inatake mo. Iba sa totoo lang yung ininsulto mo. Pero yung ibang nakatingin na tumaas yung kilay, hindi ka pinalagpas, hindi ka pinalusot. Why? Yung kilos mo ang nag-encourage sa kanila na gawin yung violation ng batas against sa'yo. So, yung pangyayari na to, nangyayari yan sa society usual. Sa totoo lang. Yung ikaw yung tapang-tapangan. Para nung road rage na nangyari na nag-viral sa Buso-Buso dito sa may bandang Rizal. So, yung dalawang mag-ama, nag-convoy. Nagsumbong itong anak sa tatay. So, hinabol nila yung four wheels, inabangan nila. Sabay nagtapang-tapangan sila, sinapak-sapak nilang dalawa, pinagtulungan nila. Sila yung naging biktima ngayon. Bakit? Kumuha ng baril sa sasakyan Pag! Oh, hindi umabot ng Pasko at bagong taon yung tatay. Ano dahilan nun? Active precipitation na victim precipitation theory na bracket. Bakit? Ikaw mismo na biktima, ikaw na nabaril at namatay, ikaw mismo yung nag-direct ng attack doon sa tao na dapat ibubuli mo na ang nangyari, siya mismo ngayon ang naging attacker mo, imbis siya yung ibibiktima mo. Ikaw na attacker, imbis na ikaw yung nang nanakit sa kanya, ikaw ngayon yung naging biktima. See? Nagbaliktad yung sitwasyon.
Tapos, sa passive naman, wala kang ginawang direct na masama sa kanya. Yung nag-viral ngayon na cheater daw na babae. Wala naman siyang direct na ginawa sa lalaki. Pero naging biktima siya ng cyberbullying, cybercrime. Naging biktima siya ng ganon. Bakit? Pinost siya online eh. Napahiya siya, nabully siya, na-discriminate siya, na hindi man lang dumaan sa tamang proseso. So in short, wala namang ginawa si girl kay boy directly, na yung direct talaga. Pero yung kilos ni ate girl, no? Hindi naman niya physical na sinaktan si boy. Pero yung kilos, no? Yung actions na pinapakita ni ate girl na nag-cheat siya kay kuya. Yon ang nag-trigger at nag-encourage kay kuya na mag-commit ng violation of the law. So tandaan nyo lagi, hindi dahil tama ang sinasabi nyo ay exempted na kayo sa batas. Hindi mawawala yung kaso ng cybercrime just because tama ang allegation nyo. Maliban kung may kinalaman yan sa public service at yung allegation nyo sa taong yan ay may kinalaman sa trabaho niya sa public service. Pero yung nangyari yun ay personal. So wag nyong iisipin na dahil tama kayo ay mawawala ng bisa ang kaso at ang batas laban sa inyo. Okay? So dito sa kabuuang aspeto na to, ang victim precipitation theory, this theory states, itong theory na to ang magpapahiwatig na minsan ang mga biktima ay nagiging attacker. At originally, sila talaga yung attacker, bumaliktad lang ang sitwasyon. So mag-ingat, naway masolusyonan nyo ang nangyayari sa society sa pamamagitan ng pag-intindi sa victim precipitation theory. Since alam natin sa sarili natin na pwede tayong mag-contribute ng crime by being an attacker and later on maging victim, why not palagpasin natin ang mga maliliit na bagay? At pag-usapan na lang natin kung kaya ang mga malalaking bagay sa tamang proseso, sa tamang lugar, sa tamang korte. Maraming salamat. Ito ang istoryang kriminolohiya mo ngayong araw.